Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shoutout sa iyo Michael Nail, maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office kung saan ang katahimikan ay binalot ng isang napakaseryosong usapan sa pagitan ni Ho Yos-ong at Elder Yon Sim. Wika ni Ho Yos-ong, ano nga ulit ang tawag sa karwaheng yon? Ang sinakyan ng young leader. Hindi ba't itinago niyo yon para ipagmalaki sa Mara Festival ngayong taon? Dahan-daang nagbuhos ng tsaa si Elder Yon Sim habang nananatiling matikas ang kanyang paninindigan. Wika ni Elder Yon Sim, imposibleng malinlang ang iyong mga mata. Huho, masasabi ko lang sa isang tingin, nakakalokong sagot ni Ho Yos-ong. Bumanat muli ang Elder habang pinagmamasdan ang usok ng tsaa. Wika ni Elder Yon Sim, sa tingin ko ay hindi rin naman magugulat ang Demon Lord kahit ano paman. Hindi siya ang tipo ng tao na magugulat sa mga ganyang bagay. Tama ka, siguro ay mas mabuting ibinigay mo na lang yun sa young leader, pagsang-ayon ni Ho Yos-ong nang may napakakalmadong tono. Ngunit biglang nagbago ang timpla ng usapan nang mabanggit ni Elder Yon Sim ang tungkol sa kanilang kaaway. Wika niya, gayunpaman, mukhang determinado ang leader ng Mount Hua sect sa pagkakataong ito. Napakalupit na pagsusuri ang binitawan ni Ho Yos-ong tungkol sa karakter ni Hong Sanja. Wika ni Ho Yos-ong, matagal na ring puro salita lang si Hong Sanja. Malakas ang kanyang martial arts, pero agresibo siya na hindi katulad ng isang Taoist. Napakarupok ng kanyang ego at sinasabi ng mga tao na abot langit ang kanyang kayabangan. Uminom ng tsaa si Elder Yon Sim habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Wika ni Elder Yon Sim, ang pumili ng ganyang tao bilang leader, mukhang mahina ang dating leader ng Mount Hua sect pagdating sa pagkilatis ng mga tao. Dito na isiniwalat ni Ho Yos-ong ang dambuhalang kwento sa likod ng pag-angat ni Hong Sanja. Wika ni Ho Yos-ong, bumaba ang dating leader sa kanyang posisyon dahil kay Hong Sanja. Ang dahilan kung bakit siya naging leader sa kabila ng kanyang personalidad ay dahil may talento siya sa pag-uugnay ng mga tao. Hindi siya magaling pagdating sa politika, pero mukhang magaling siya pagdating sa pakikitungo sa mga tao. Siguro ay katulad lang ito ng isang leader ng gang sa maliit na eskinita. Ganoon niya napaalis ang dating leader. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ba ng labanan para rito. Napakabangis. Mukhang ang leader ng Mount Hua sect na si Hong Sanja ay isang agresibo at mapagmataas na kaaway na handang yanigan ang buong Meriam para sa kanyang sariling dangal. Wika ni Elder Yon Sim, nakakamangha yun. Kailangan ng lakas ng loob para gawin ang ganoong bagay. Bumanat si Ho Yos-ong nang may napakakalmadong tono habang sinusuri ang kalagayan ng Orthodox Meriam. Wika niya, well, hindi yun isang bagay na sasang-ayunan ng mga Orthodox martial artists. Gayunpaman, dahil nangyari pa rin ito, ang Orthodox Meriam ay tiyak na medyo corrupt at bulok na. Tama, lagi akong may mga katanungan kapag naririnig ko ang mga ganitong bagay, pagsang-ayon ni Elder Yon Sim. Ano? Takang tanong ni Ho Yos-ong habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Dito na ibinuhos ni Elder Yon Sim ang kanyang dambuhalang pagtataka tungkol sa mga utos ng kanilang pinuno. Wika niya, hindi ko dapat kinukwestiyon ito, pero, bakit nilimitahan ng Demon Lord ang mga aktibidad sa labas? Kung ang leader ng Mount Hua sect ay gaya ng sinasabi mo, sigurado akong ang 10 great sects at ang 5 great clans ay hindi rin naiiba. Minsan, nakakadismaya. Pakiramdam ko ay madaling madudurog ng Demon Lord silang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Hinarap siya ni Ho Yos-ong nang may matikas na paninindigan at binitawan ng isang nakakangilabot na kaisipan. Wika ni Ho Yos-ong, talaga bang ganoon ang tingin mo? Sa tingin ko ay mali ang pagkakaunawa mo sa takbo ng mga bagay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng Elder habang binalot ng dambuhalang kuryosidad. Napakalupit na talinghaga ang binitawan ni Ho Yos-ong na yayanig sa kanyang prinsipyo. Wika niya, sa tingin mo ba ang isang anak ng tigre ay lumalaki para kumilos bilang hari ng kagubatan, o ang isang imugi ang unang umaalis sa kagubatan? Ang imugi ay isang dambuhalang serpiente sa Korean legend na gustong maging dragon. Literal na napatigil ang hininga ni Elder Yon Sim at nagsimulang pagpawisan sa tindi ng gulat sa kanyang narinig. Ipinagpatuloy ni Ho Yos-ong ang kanyang paglalarawan sa madilim na taktika ng kanilang pinuno.
Wika niya, sa tingin mo ba ay dahil sa tigre kaya naglaho ang mga gutom na hayop at nabulok ang kagubatan? O sa tingin mo ba ay dahil ito sa pagtitimpi ng imugi sa pagtatangkang gumawa ng isang lasong lupain mula sa kagubatan? Yanig ang kaisipan ni Elder Yonsim sa dambuhalang realisasyon. Wika niya, sinasabi mo ba na sinadya ng Demon Lord na limitahan ang mga aktibidad sa labas? Napakabangis. Mukhang ang pananatili ng demonic cult sa loob ng kanilang teritoryo ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang dambuhalang laro ng paghihintay para sa pagbagsak at pagkabulok ng buong Orthodox Miriam. Hinarap ni Ho Yosong ang elder ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat galaw ng kanilang young leader. Wika ni Ho Yosong, syempre, hindi ko mababasa ang kanyang isip. Gayunpaman, totoo na ang Orthodox Miriam ay nagsimulang mabulok matapos huminto ang Demon Lord sa pakikipag-ugnayan sa Miriam, at ngayon, ang young leader ay lumabas na patungo sa Miriam. Magiging interesante ito, hindi ba? Literal na napatigil ang mundo ni Elder Yonsim sa tindi ng gulat sa narinig. Yanig ang buong silid ng sumigaw ang isang mensahero habang mabilis na tumatakbo. Sigaw ng mensahero, General Strategist. Mayroong liham mula sa Hunan Branch. Ito ay hiling na apurahan. Bumanat si Ho Yosong ng may napakakalmadong tono pero kunwari ay binalot ng takot. Wika ni Ho Yosong, ano na naman? Natatakot ako. Pagkalipas ng ilang sandali, binasa ni Ho Yosong ang liham at nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng mga nakasulat. Wika ni Ho Yosong, hindi na talaga maganda ang sitwasyon sa Jongyuan sa mga sandaling ito. Literal na nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang pagpawisan sa tindi ng revelasyong kanyang nasasaksihan. Biglang humalakhak ng napakalakas si Ho Yosong na yayanig sa buong gusali. Wika ni Ho Yosong, naku naman. Talagang nagkamali ako sa pagkilatis sa young leader. Akala ko ay mananatili lang siya sa kanyang sarili sa Jongyuan, pero nagwawala siya. Nagtatakang nagtanong si Elder Yonsim habang binalot ng dambuhalang kaba, ano po ang nangyayari? Hinarap siya ni Ho Yosong ng may matikas na paninindigan at isiniwalat ang dambuhalang balita. Wika ni Ho Yosong, kinidnap niya ang mistress ng Stillblood Fortress leader, at pinapapunta niya ang Mount Hua sect leader sa Yikang. Ginawa na naman niya, sigaw ni Elder Yonsim sa tindi ng pagkabigla. Gusto ko kung paano niya pinananatiling napaka-interesante ng mga bagay-bagay, dagdag pa ni Ho Yosong ng may mapaglarong ngiti. Samantala, balik tayo sa ibabaw ng barko kung saan yanig ang buong lugar sa tindi ng dambuhalang impact. Napakalupit na revelasyon. Ang mga sandata ay literal na nawasak at pira-pirasong tumalsik, dahilan para mabigla ang lahat sa tindi ng presensya ng ating bida. Bumanat ang ating bida na si Sorayang ng may napakakalmadong tono para tapusin ang anumang pag-aalinlangan. Wika ng ating bida, hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Paandarin ang barko. Sabi ni Yang Yu sa kanyang isip habang nanginginig sa matinding hilakbot at gulat, mukhang isa siyang Supreme Peak. Mukhang nasa Ultimate Supreme Peak din siya. Gayunpaman, sa kanyang edad. Napakabangis. Mukhang ang young leader ay tuluyan ng niyanig ang pundasyon ng Miriam sa kanyang pagpapakitang gilas sa Yangtze River. Hinarap niya ang ating bida ng may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang matapang na pahayag. Wika ni Yang Yu, hindi ako susuko sa iyong mga banta. Hindi mo rin naman kami pwedeng patayin. Pagkatapos ng lahat, hindi kayo makakarating sa Yikang nang wala kami. Ang Yangtze River ay may malulupit na alon at malalakas na agos. Alam mo na kami lang ang tanging makakapaglayag sa ilog na ito. Mabilis na nagdilim ang mga ulap sa himpapawid habang binalot sila ng nakakangilabot na atmosfera. Bamanat ang ating bida ng may napakakalmadong tono habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Wika ng ating bida, may mga paraan para mapakilos kayo nang hindi kayo pinapatay. Pero hindi ko gustong gumamit ng ganoong mga taktika. Yanig ang buong paligid ng isang dambuhalang kidlat ang gumuhit mula sa mga ulap. Tanong muli ng ating Lodi, anong gagawin mo? Sabi ni Yang Yu sa kanyang isip habang binalot ng matinding pighati at takot, kahit nabigyan ko sila ng sakay ng hindi naniningil, papatayin pa rin kaming lahat ng Stillblood Fortress. Dahil sa tindi ng desperasyon, sumigaw siya ng may awtoridad. Wika ni Yang Yu, atakehin sila. Lumingon si Yang Yu sa kanyang likuran pero literal na napatigil ang kanyang hininga sa gulat.
Nakita niya ang kanyang mga tauhan na nanginginig at pinapawisan sa tindi ng hilakbot. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa takot, hindi ako makapaniwala. Paano? Ang pulang aura na nagmumula sa lalaking iyon ay binalot ang buong barko. Lahat ay nanginginig sa takot. Hinarap siya ni Sorayang nang walang kakurap-kurap. Wika ng ating bida, nirerespeto ko ang iyong desisyon. Itinaas ng ating bida ang kanyang kanang kamay at dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Biglang lumutang ang katawan ni Yang Yu sa hangin. Literal na nag-freeze ang utak ng leader sa gulat. Dahan-daang lumapit ang kanyang katawan patungo sa ating bida hanggang sasakalin siya ni Sorayang sa leeg. Napaka-solid na puwersa. Nagpupumiglas si Yang Yu sa tindi ng pait at hirap. Binitawan ng ating bida ang nakakangilabot na katanungan habang nanggigigil sa seryosong paninindigan. Wika ni Sorayang, ayos ka lang ba na mamatay ng ganito na lang? O tutuloy tayo sa yik-ang? Napaatras ang dila ni Yang Yu at sa tindi ng hirap ay sumuko na rin. Wika ni Yang Yu, sige, yik-ang. Pagkatapos nito ay tuluyan ang nawala ng malay ang leader. Binitiwan siya ng ating bida at bumagsak sa sahig. Tinawag ng ating bida ang kanyang tapat na tauhan. Wika ni Sorayang, Dongpil. Mabilis na sumagot ang tauhan ng may matikas na paninindigan. Wika ni Dongpil, opo, guard leader. Mukhang ang Yangtze River Stronghold ay wala nang nagawa kundi sumunod sa tindi ng dambuhalang presensya ng ating bida habang nagpapatuloy ang kanilang madugong paglalakbay patungo sa yik-ang. Hinarap ni Sorayang ang kanyang tapat na tauhan na si Dongpil nang may napakakalmadong tono habang binalot sila ng dambuhalang presensya. Wika ng ating bida, tinurukan ko na sila ng aking demonic energy. Hindi na nila mapipigilan ang kanilang mga sarili. Hindi sila makakagawa ng marami sa loob ng kahit isang araw man lang. Bantayan mo sila kung sakali hanggang sa makabalik ako. Napatigil at nagtanong si Dongpil nang may bahid ng kuryosidad sa kanyang mukha. Wika ni Dongpil, saan kayo pupunta? Ililigaw ko ang ating mga stalkers, matikas na sagot ng ating bida habang naniningkit ang kanyang mga mata. Sigurado ba kayo na magiging maayos lang ang lahat? Pag-aalalang tanong ni Dongpil. Bumanat muli ang ating bida nang may matikas na paninindigan habang pinagmamasdan ang malawak na ilog. Wika ni Sorayang, nasa gitna tayo ng Yangtze River. Makokontrol ko kung gaano karaming demonic energy ang ilalabas ko, kaya siguradong walang makakilala sa akin. Literal na napatigil ang hininga ni Dongpil sa tindi ng realisasyon. Sabi ni Dongpil sa kanyang isip habang nanginginig sa tindi ng gulat, ibig niyang sabihin, papatayin niya ang buong Silent Wind Squad. Samantala, lumipat ang eksena sa Shanxi Mount Hua kung saan ang pinuno ng sekta na si Hong Sanja ay kasalukuyang nagbabasa ng isang liham na yayanig sa kanyang kaisipan. Bakas ang tindi ng interes sa kanyang mukha habang binabasa ang bawat salita. Wika ni Hong Sanja, ang kerida ng Steel Blood Fortress leader. Naaalala ko. Ang manyak na matandang baliw na yun na mahilig sa babae ay kumuha ng isang babae 3 taon na ang nakalipas. Nabalitaan ko na gustong-gusto niya ito, pagsingit ng isang tinig sa usapan. Siyempre, isa siyang batang dalaga na halos 3 bahagi lang ng kanyang edad, tugon ni Hong Sanja nang may mapaglarong ngiti. Napatigil ang kanyang kausap at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Wika nito, pero mapagkakatiwalaan ba ang impormasyong ito? Napaka-solid na sagot ang binitawan ni Hong Sanja tungkol sa pinagmula ng kanilang balita. Wika ni Hong Sanja, mayroon itong selyo ng Hao Sect. Sila ay isang kumpol ng basura, pero ang kanilang kakayahan sa intel ay hindi pa huhuli sa Beggar Sect. Iniisip ko kung sinong mayabang na bastardo ang gustong papuntahin ka hanggang sa yik-ang, dagdag pa ng tinig habang binalot sila ng dambuhalang misteryo. Hinarap ni Hong Sanja ang kawalan habang sinusuri ang bawat posibleng kalaban sa kanyang isip. Wika ni Hong Sanja, hindi maaaring ang Righteous Heavenly Alliance ito. Gagawin nila ang mga bagay para lamang sa kapangyarihan. Hindi nila ibibigay ang babae. Hindi rin maaaring ang demonic cult. Sa tingin mo ba ay ang Steel Blood Fortress? Dito na tumayo si Hong Sanja at naglakad patungo sa bintana habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pag-iisip. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang kaguluhan sa yik-ang habang ang bawat faction ay nagsisimula ng gumalaw. Hinarap niya ang kawalan habang sinusuri ang bawat posibleng anggulo ng nangyaring pagdukot. Wika ni Hong Sanja, hindi imposible.
Maaaring ang unang asawa ang kumuha ng tao para itakas siya. Walang asawa ang gustong makakita ng isang magandang maliit na kerida sa tabi ng kanyang asawa. Diniinan niya ang kanyang susunod na hakbang habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon. Wika niya, hindi naman ganoon kalayo. At marami na rin akong natapos na trabaho. Dapat na akong umalis. Tawagin ang Plum Blossom Swordsman. Isang dambuhalang ngiti ang sumili sa mga labi ni Hong Sanja habang binalot siya ng matinding kuryusidad. Wika niya, ang kerida ng Steel Blood Fortress Leader, nakaka-excite ito. Maaaring isa itong malaking oportunidad para sa atin. Samantala, lumipat ang eksena sa himpapawid kung saan isang ibon ang lumilipad sa ibabaw ng 3 barko na kasalukuyang bumabagtas sa Yangtze River. Yanig ang buong paligid sa presensya ng Silent Wind Squad na kasalukuyang naglalayag. Hinarap ni Moon Huang ang kanyang kausap nang may matikas na paninindigan para kumpirmahin ang impormasyon. Wika ni Moon Huang, hayaan mong suriin ko muli. Ang barko ng River Lord Water Stronghold Leader ay umalis isang araw na ang nakalipas, at isang malaki at marangyang karwahe ang nasa barkong yun. Ang mga kidnapper ay papunta sa Yikang. Tama ba? Dito na bumasag ang boses ni Sagok, ang Dragon Fang Stronghold Leader na pangatlo sa pinakamalakas sa 36 na Yangtze River Strongholds. Wika ni Sagok, oo. Lahat ng negosasyon tungkol sa mga stronghold sa ilog ay ipinaparating sa leader. Kaya dahil ang impormasyong yun ay nanggaling sa kanya, dapat ay tama ito. Sige, salamat, tipid na tugon ni Moon Huang habang nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Nagtanong si Sagok nang may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga tauhan ng squad. Wika niya, gayunpaman, maayos ba ang mga miyembro ng squad? Mukhang pagod na pagod sila. Bumanat si Moon Huang nang may napakakalmadong tono para ipaliwanag ang kalagayan ng kanyang hukbo. Wika niya, hindi sila nakapagpahinga sa daan patungo rito. Dapat ay maging maayos na sila sa loob ng kalahating araw na pahinga. Lumapit si Guangsang sa kanilang pinuno para ihatid ang isang apurahang ulat na yayanig sa kanilang plano. Wika ni Guangsang, squad leader, mayroong apurahang liham mula sa Hubei branch. Ipinwesto na nila ang Steel Sword Demons sa paligid ng Yikang. Sige, maikling sagot ni Moon Huang. Ngunit sa isang pikit mata, napatigil ang squad leader at may napansin sa ibabaw ng ilog na kumuha ng kanyang buong atensyon. Mukhang ang bawat faction ay pormal nang nagtatagpo sa Yikang habang ang anino ng digmaan ay dahan-daang bumabalot sa Yangtze River. Naningkit ang mga mata ng squad leader na si Moon Huang sa tindi ng kuryusidad habang pinagmamasdan ang abot tanaw. Wika ni Moon Huang, ha? Ano yung pulang ilaw na yun? Literal na napatigil ang hininga ng lahat ng sa isang pikit mata, 2 dambuhalang pulang air slashes ang mabilis na humagupit sa isa sa mga barko. Yanig ang buong lugar sa tindi ng impact. Kwa, yumuko kayo. Sigaw ng mga tauhan habang binalot ng matinding pighati at takot ang buong squad. Hinarap ni Moon Huang ang kanyang mga tauhan nang may matikas na paninindigan at binitawan ang kanyang utos. Wika ni Moon Huang, Silent Wind Squad, maghanda para sa labanan. Sabi ni Moon Huang sa kanyang isip habang mabilis na lumingon sa paligid para hanapin ang kalaban, saan nanggagaling ang atake. Ngunit dito na sumabog ang pinakamalupit na eksena. Literal na nag-freeze ang utak ni Moon Huang sa tindi ng revelasyong kanyang nakita. Sabi niya muli sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa gulat, ano? Ang ilog ay nagiging yelo. Binasag ng ating bida ang katahimikan habang naglalakad sa ibabaw ng nagyelong tubig patungo sa barko. Wika ni Sorayang, nahanap din kita. Sino ka? Bulya ni Moon Huang habang nanginginig ang kanyang boses sa tindi ng tensyon at hilakbot. Hinarap siya ng ating bida nang may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang banta sa kanyang bawat salita. Wika ng ating bida, ako. Anong silbi ng pagsasabi sa iyo kung mamamatay din naman kayong lahat mamaya? Literal na nanlaki ang mga mata ni Moon Huang sa tindi ng saksak sa kanyang dangal. Binitawan ng ating bida ang huling hirit na yayanig sa kanilang buong pagkatao. Wika ni Sorayang, siguro dapat kong sabihin, ako ang Grim Reaper. Mabilis na sumugod ang ating bida para simulan ng isang madugong tapatan. Napakabangis.
Mukhang ang Yangtze River ay magsisilbing dambuhalang libingan para sa Silent Wind Squad habang ang ating bida ay formal nang nagpakita ng kanyang tunay na bagsik bilang ang nakakatakot na Grim Reaper. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.